Mapagpalang araw po. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Ate Merly. Dito po sa Barangay 102, Sony, District 1, Tondo, Manila. Tayo po ay narito upang magdala ng mabuting balita. Ang gamit po nating Bible ay Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Ayan o. Yan. Dito po tayo mag-aharal ng salita ng Diyos. Alam niyo yung salita ng Diyos, napakahalaga sa buhay ng tao. Kumpara sa ibang tao, baliwala yan. Hindi pa para sa atin na tayong mga sabihin na natin may bigay sa Diyos. Mahalaga yan. Kasi po, yung buhay natin nakasalalay po dyan. Yan. Yung ang iba sinasabi nila ang aming pananampalataya ay nakasalig sa Biblia. Meron mga ganyang klaseng tao. Yung kanilang pananampalataya ang kinasasaligan ang Biblia. Ang problema, kung Biblia ang pinagsasaligan ng kanilang pananampalataya, minsan yung nakasulat sa Biblia, ayaw pa nilang paniwalahan. Meron pong mga ganyang klaseng tao. Maging sa Biblia man po, may mga tao po na nagsisikap na maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Pero ang naging ending, hindi rin po sila naging kalugod-lugod sa Diyos. Ayaw po kay San Pablo yan. Okay, bago po tayo papalawat ng tuluyan sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia, tayo muna iingi ng gabay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lamang ang pwedeng gumabay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng mabuting balita ni Ate Merly. Yung mga anak niya nandun po sa likod niya, nakakapaginig din naman sila. Kahit pa paano kasi kulog naman dito sa loob ng bahay. Ano po? Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Biblia, tignan po natin na nakalagay Halimbawa po, meron akong babasahin dito na ito. Yung tingnan natin Kasi po, pagka tayo ay isang nagmamahal sa Diyos, kailangan po ang kinasasaligan yung nasa Biblia. Yung totoo. Yung nga sinasabi ko sa inyo, may mga taong nagsasabi na kanila sinasaligan ay Biblia, pero kung minsan po, meron nakasulat sa Biblia, inaayawan nila. Meron po akong babasahin na isa. Madali niyo pong may describe yung mga reliyon na ganito. Dito po sa sulat ni Juan. Ito po. Baka magtaka kayo sa babasahin natin. Ito po sinasabi, 1:16, 1, tsaka 2. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ng inyong pananalig sa akin. Verse 2, ititiwalag kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon ng sino mang pumatay sa inyo ay nag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ito po ay sulat ni Jesus sa kanyang mga alagad sa panahon niya. Winawarningan niya po ang kanyang mga halagad. Noong panahon na yun, meron palang papatay sa kanila. At yung mga papatay na yun, anong sabi ni Jesus? Ay, darating ang panahon na sino man pumatay sa inyo, nag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Para bang ang pagpatay sa mga halagad noon, para bang utos ng Diyos?
Reliyon po ito, reliyon. Oh. Yung mga sinabihan ng Panginoong Yesus, yung mga alagad, yung mga apostol niya, sila Pedro. At dumating nga po ang panahon. Pinatay po sila. Yan, napapanood po ngayon sa YouTube yan. Kung paano pinatay yung mga 12 apostol ng Panginoong Yesus. Pinapakita po sa YouTube yan. Kung titignan mo, ay napakasakit ang kanilang kamatayan. Sino ang pumatay? Mga taong reliyoso din po ang pumatay. Kaya tama sinabi ni Jesus, may mga reliyon na papatay sa inyo. May papatay sa inyo. At yung mga pumapatay na yan, anong sabi ni Jesus? Ay, akalang naglilingkod siya sa Diyos. Naalala ko po yung merong isang reliyon. Utos daw ng kanilang Diyos na pumatay. Opo. Kaya sila'y pumapatay. Naalala ko nung araw yun. Na pinapakita pa sa YouTube yung mga pinapatay nila. Oh. Meron silang pinakita doon, mga pinatay nila, kapwa nila, kalahi nila mismo. Nang dahil itong mga kalahi nila, lumipat ng reliyon. Tandaan nyo, may reliyon sila. Pero, nang may pangaral si Jesus sa kanila, sinampalatayanan nila si Jesus. Ang ginawa nila, lahat ng mananampalatayang yung kay Jesus, pinatay nila. May reliyon sila. Pinakita po sa YouTube yun. Nakaharap sila sa dagat. Nakatali ang kamay. Dito po sa ligo. Iniwas silang ganon. Wala kang kalaban-labang, kaibigan. Nang dahil lang sa reliyon, nang dahil lang sa paniwala nila sa kanilang mga reliyon. Pumapatay talaga sila. Ayan, tama yung sabi ni Jesus. Kaya kung mapanood nyo po kung paano pinatay yung mga apostol, sila Pedro, kalunos-lunos po ang ginawa sa kanila. Ang pagpatay sa mga apostol. Isipin nyo po yan. Sa panahon pala natin, hanggang sa panahon natin. Yung sinasabi ko sa inyo na kapwa nila, dati kasama nila sa reliyon nila. Nang sumampalataya sila kay Jesus. Pinatay po, pinaharap pa sa dagat, nakatali yung kamay sa likod. At nakaluhod sila. Hawak po yung buhok nila. Habang ginigilitan po yung leeg. Isipin nyo po yan. Karumal-dumal. Karima-rima-rim ang ginagawa nila. Pero nang dahil po sa reliyon nila yan. Hindi na ako magtaka. Meron pang ibang reliyon. Magkatunggali sila. Talagang yung war nila sa salitahan, umantong po sa hindi maganda. Hindi po dumating sa maganda yun. Nagkadimandahan sila na nagbibintangan ng bawat isa. Ano ang bintang nila sa isa't isa? Mamamatay tao kayo. At meron po sila pinakikitang mga ebidensya. Meron silang hawak ng mga ebidensya. At pinaboran po ng korte ang isa sa kanila. Nalagay po sa korte yan. Nalagay po sa balita yan. Ngayon, tao bang reliyoso yan? Opo. Religious person. Pero pumapatay ng kapwa-tao. Hindi naman katakataka yan. Sapagkat panahon pa ni Jesus. Si Jesus nga eh.
Ang ginawa lang ni Jesus, mangaral. Mangaral lang. At inasunto si Jesus. At tinatulan ng kamatay. Sa kanilang palang panahon po, ang pangangaral ay isang krimen. Isang krimen. Buti na lang sa panahon po natin ngayon, hindi na po tinuturing na krimen ang mangaral. Pero sa panahon ng Panginoong Yesus, itinuring pong krimen niya. Eh kasi po, ang sabi ni Jesus eto yung sulat niya dito, babasahin ko. Itong mga taong ito, ang sinasabi ni Jesus sa kanilang panahon na yon. Ganito po ang sinabi ni Jesus. Kaya galit na galit sila sa kanya. Sa 1 chapter 8, verse 40. Tingnan po natin ang nakasulat. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong akong patayin. Nangaral lang si Jesus. Kanya lang ang ayaw nila dito. Alam niyo po kung ano yung salita. Ulitin ko Sa 1:8:40. Sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Yun ang ayaw nila. Kasi itong mga taong ito, kababayan ni Jesus, sila man ay sumasamba sa Diyos. Kaya yung salitang ganito ni Jesus, yun ang ayaw nila. Kaya siya iniabla at tinatulas siyang kamatayan. Meron pa po nakasulat dito, tingnan natin sa verse dito sa 43. Bakit di ninyo maunawa na sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil layaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? Yun. Ayaw nilang tanggapin yung turo ni Jesus. Anong tinuturo ni Jesus? Yung aral ko galing sa Diyos. Ayaw nila yun. Kasi sa panahon po nila, pag sinabi ni Jesus, ang Diyos ay Diyos ko, lalabas, si Jesus ay gaya na siya ng Diyos. Yan. Kaya paniwala nila noon, liban sa Diyos, walang ibang Diyos. Liban sa Diyos, walang ibang Diyos. Pero nasa bagong tipan, nang magsimula na pong mangaral si Jesus, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila. Ito po, may titignan pa tayong talata ng Biblia, Dito ito po, sa 1 chapter 5, verse 17 at 18. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. Gayon din ako. 18. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya. Sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama. At sa gayon, ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Yun ang ayaw nila. Kasi sa panahon nila, naintindihan nila yung sinasabi ni Jesus na siya at ang Diyos magkapantay sila. Yun ang ayaw ng tao sa kanya nung panahon niya. Kaya anong sabi dito? Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya. At nagtagumpay po sila. Sila po yung nagpapako sa krus kay Jesus. Pero ito pong mga taong ito, mga taong reliyoso din po noong panahon nila. Kung tawagin po sila,
iskriba at pariseo. Magkaibang pangkat po ito. Magkababayan sila. May kanya-kanya silang paniwala. Hindi po sila magkatulad ng paniwala. Pero sa panahon na binabakbakan nila si Jesus, magkakampi po silang dalawa. Pinagtutulungan nila si Jesus. Tingnan niyo po sa isang talata pa. Meron nakasulat dito, tingnan natin ano po. Patungkol sa kanila. Babasahin lang natin, ano po, inahanap lang natin sa Biblia. Ito, sa Mateo chapter 22, verse 34. Nagtipon-tipon ng mga pariseo, pariseo nang mabalita nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Magkababayan po ito, kababayan ni Jesus. Isang pariseo, isang Saduseo. Parehong reliyoso ito. Itong mga taong ito, ayaw nila yung aral ni Jesus. Ayaw nila. Kaya pinagsisikapan nilang gagawa sila ng paraan para ipapatay si Jesus at nagtagumpay nga sila. Kaya naipako si Jesus sa krus dahil po sa kanila. Tuloy natin to. Sa Mateo chapter 22:34, nagtipon-tipon ng mga pariseo nang mabalita nila napatahimik ni Jesus sa mga Saduseo. 35, isa sa kanila dalubhasa sa kautusan. Nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Kita niyo po, dalubhasa sa kautusan. Hindi basta marunong, dalubhasa eh. Sa panahon po natin ngayon, nag-aaral ka, nagdo-doctrinate pa. Aral pa sa abroad. Para umantas pa ang kanyang rangko. Ganyan po ang pag-aaral. Yan. 36. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Isipin nyo, si Jesus tatanungin nila tungkol sa kautusan ng Diyos. Yung isang dalubhasa, ha? Sa pelikula, meron din dalubhasa. Si Fernando Po Jr. yon. Ang dalubhasa. Na siya naman doktor si Fernando sa panahon na yon. Naalala ko pong bigla, no? Si FPJ. Okay. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sinusubukan nila si Jesus eh. Umahanap kasi sila ng may bubuta sa kanya para mayabla sa hukuman. Para mayabla sa hukuman. Ang ating Panginoong Yesu pang ipatayin. 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. 38. Ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalagang utos. Ano yun? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, kaibigan. 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit po taong reliyoso? Pumapatay sila ng kapwa reliyoso. Ang utos ni Jesus, pinakang mahalagang utos si kalawa. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit mga taong reliyoso, pinapatay nila yung kapwa nila reliyoso? Anong dahilan? Dahil lang po sa religion nila, pumapatay sila. Hindi na tayo magtataka. Kung si Jesus nga nagtuturo ng totoo, at sabi ni Jesus, yung nakita ko sa Ama, ang siyang sinasabi ko. Nagalit. Yung mga apostol, kanino aral ang dala nila? Aral ni Kristo. Kaya nagalit din sa kanila.
Kaya pinatay sila. Salamat. Ngayon 2025, wala na. Sabi ko nga po sa isang pagkakataon, sabi ko, o baka naman may magalit tsagi sa inyo dyan. Wala tayong personalan ha. Nagbabasa lang ako ng Biblia. Minsan ginagamit ko yung mga salitang ganon. Eh bakit? Alam niyo po sa aking pangangaral, minsan ha, ito ha. Dahan-dahan ka. Baka bigla may namanaksak sa iyo sa likuran mo. Literal yan, naririnig ko. Baka daw may manaksak sa akin. Ganyan ang tao. Ano pa sabi ng iba? Makita ka lang namin, kalbo ka. Susunugan ka namin. Susunugin daw ako. Sabi ko, nakikita naman ninyo ako eh. Bakit hindi nyo ako kaya sunugin? Meron pa, sabi niya. Malaman ko lang sa ka nakatira. Tututukan kita ng baril. Pag hindi nagbago ang pananampalataya mo. Yung kung threat lang ang pinag-uusapan, narinig ko na yung mga threat na yan. At nangyari, minsan naglalakad ako. Sa madaling araw, may sumusunod sa akin. Kanya lang, siyempre may Diyos akong tinatawagan eh. Yung sumusunod sa akin na yun, namatay po siya sa Cavite. Dahil sa kayabangan niya, yun, pinagsasaksak siya sa Cavite. Hindi naman ako masaya sa nangyari sa kanya. Sinasabi ko lang sa inyo. Yung nagsabing babarilin ako, ano sabi ko sa kanya? Sabi mo kung sa ka nakatira, ako na pupunta sa inyong bahay. Meron kaming Christmas party, iimbitahan kita. Ako nang bahala, sagot ko ng pagkain mo. Yun naman nagsabing susunugin ako. Sabihin mo lang kung sa ka nakatira, magba-Bible study tayo dyan kasama ang mga kaibigan mo. Walang nag-response kung saan sila nakatira. Ba't hanapin pa nila ako? Ako na nga pupunta sa kanila eh. Nung araw po, nung doon po ako sa Baseco nangangaral, nung bago ako makarating doon, ano? Hindi ko alam kung nakailang beses na ako doon. Meron akong kakilalang pulis, retiradong pulis. Dati siyang pulis Maynila, di ko alam naging kasos dito sa Maynila. Naging pulis siyang Valenzuela, doon siya nagretiro sa kanyang pagkapulis. Sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko sa Baseco. Ang sagot niya sa akin, mag-ingat ka. Siyempre, yung salitang mag-ingat ka, meron siyang ibig sabihin. Tinanong ko siya, bakit ka ako, ano bang meron? Matagal akong na-duty dyan sa Baseco. Maraming mga nag-aabulan dyan. Ibig sabihin, masasamang tao at polis. At merong isang lugar dyan na tapunan ng mga patay. Ganun ba kako? Salamat sa payo mo kako. Kaya nung nandun sa akong Baseco, minsan meron kong pinagtanungan, meron bang tapunan ng patay dito kako? Sa mga binabible study ko, sabi nila sa akin, huwag mo nang alamin. Ibig sabihin, meron pala. Sa isang pagkakataon, nakita ko, naghahabulan ng mga pulis at saka masasamang loob. Tama yung sabi niya, kako, na mayroong ganito dito. Pero alam niyo po, ako naman ang sarili ko, ba't ako matatakot? Ang dala ko lang naman salita ng Diyos. Sari-sari yung tao sa Baseco eh, halo-halo na eh. Pero wala naman po ako nakahaway doon. Basta ako nagsishare lang ako ng salita na, nakagiliwan pa nga ako ron eh. Kanya lang, nalipat na po ako. May pumalit naman sa akin. Talagang ganun po. Talagang mararanasan mo yung iba't ibang mga yung sinabi ko nga po sa inyo, susunugin daw akong buhay, babarilin ako. Pero sa biyaya ng Diyos, ito malakas pa rin.
Hindi naman po ako takot sa anumang ano. Alam niyo po, pag isa ka mananampalataya sa Panginoong Yesus, ito ang pangako niya. Dito po sa 1, pang wakas na po ito, ano? Napakaganda kasi yung pangako ni Yesus eh. Kaya kung hindi pa po kayo mananampalataya kay Yesus, isuko nyo na po ang buhay nyo, ano? Sa Panginoong Yesus Kristo. Hanggat meron po tayong lakas, habang may lakas pa po kayo. At hanggat kaya nyo pa po. Dito po sa libro ng 1 chapter 11, sa 25, babasahin ko po, ano? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Di po ba napakagandang pangako? Hindi ka matatakot mamatay, kaibigan. Ayan ang pangako ni Yesu. Kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay. Di ba napakaganda? Sino ba pwedeng mangako sa iyo ng ganyan? Isa lang, ang Panginoong Yesu Kristo. At kung naman, hindi ka namatay, ito naman. Sunod sa 26. At sino mang nabubuhay, okay? At sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Yung sinabi niyang hindi ka mamamatay kailanman, ito po yung panahon ng rapture. Pag dumating si Jesus, hindi na po mamamatay ang tao ng kagaya ng ibinuburol at inililibing. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus, na hindi ka na mamamatay. Pero kung dumating ang panahon, hindi pa dumating si Jesus at may isa ka nang mananampalataya sa Kanya, pag namatay ka, ay muli kang mabubuhay, kaibigan. Kanya lang, yung buhay mo sa ikalawa, hindi na po dito. Doon na po sa dakong espiritu, spiritual world. Paradise kung tawagin naman po yon, sa dako ng paraiso. Doon po yung mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ano? Sige po, hanggang dito na lamang, ano? Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Natutunan namin sa Biblia ang iba't ibang klaseng pangkatin ng reliyon. Sa kabila po ng sila may mga reliyon, sila po ay pumapatay ng kapwa reliyoso. Salamat po. Tulungan mo po kaming makasunod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, binasa ko lang po yan. Hindi po aka-aka yan, hindi ko opinion. Nasa Biblia po lahat yan. Ano po? God bless us all. Thank you for watching. Sana po kung nasiyahan po kayo, i-like nyo, i-share nyo naman sa iba. Para yung iba naman, magkaroon ng idea. Ano po? Malay ninyo, maging kamay kayo ng Diyos sa iba. God bless us all po. Hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawad at na kayo ng video nito nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Bye-bye.